Magandang araw mga katokas, mga katokis, mga katoshis. Welcome po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi Sports. Nalala po ang Gilas sa Saudi Arabia. At ito ay nangangahulugan na pasok na sila sa quarterfinals mga kababayan. Kakalabanin naman nila ang malahiganting team ng Australia. Rematch ito since kailan ba yun? Yung nangyaring basketball 2017, 2018. Alright? So, pero iba na yung composition ng team ng Australia ngayon, ano? At saka iba na rin naman yung composition ng team natin ngayon. Wala na yung mga naninipa nung nakaraan, ano? Well, anyway, nakaraan na yun. Bagong team ito. Bagong laro, bagong laban. So, ikumpara natin yung dalawang teams, no? Stat-wise, number-wise, at pag-usapan natin yung mga players na babantayan natin mga kabayan. Eto na po! Okay, simulan na natin ang team comparison natin. Punta muna tayo sa istorya, sa history muna tayo mga kababayan. Head to head. Pag-uusapan laban ng head to head, no? Nananaig itong si bansang Australia sa Pilipinas. Isang beses lang nanalo ang Pilipinas laban dito sa Australia. So 5 wins as against 2 sole win, ano? Isang panalo lang na naitala ng Pilipinas sa Australia. Kailan ba yung isang panalo na yan? Tingnan natin. Okay. July 2, 2018 yung latest. Nanalo Australia dyan. 89-53 sa FIBA rin, ano? Asian Qualifiers. 22 February 2018 nanalo rin ng Australia 84-68. Okay, World Championship for Men 1978 pa to. 92-74 sa semi-final round ng World Championship for Men 1978 din. 97-52 tambakan pa to, no? Nung 1974 1 point lead, ito yung ating panalo. Isang puntos lang ang ating ang ating lamang. Okay? And in 1964, wow. Tagal na nito. October 1, panalo po ang Australia 71-69. So, total of 5 out of the 6, isa lang ang naipanalo natin. Alright, tingnan na natin itong shooting percentages. Obviously, mga kababayan, no doubt, lamang ang Australia. Okay? Now, meron tayong hihimayin mamaya kung saan tayo pwedeng mag-adjust. Ano yung stat na pwede nating i-improve or i-dwell on para at least makadikit at malay mo, manalo tayo, no? Pero tong iba mga numbers, hindi naman masyado, kung lumalamang man ang Australia, hindi naman masyado malayo, no? Like this one, yung sa field goal percentage, 49% to 44%. Well, 5% ang difference, pero at least hindi siya malayo-malayo, no? Okay, so medyo may laban tayo dyan. Sa 2 points, ito, may laban tayo rito, no? 2-point field goal percentage, 53.8 versus 52%. Ito, dito tayo sa 3-point field goal. Australia is a very efficient and a very good 3-point shooting team. Tingnan nyo naman, no? Ang taas niyan, 42%. Ang China yata, 43, 42 rin, ano? So, hindi biro yung 42%. No? Tayo, 32% lang. So, ang laki ng lamang nila rito. So, pagdating sa depensa, dapat nakasona tayo lagi. Okay? Para madepensahan natin ng maigi yung shooters nitong Australia. Napakaganda ng shooting ng Australia sa 3 points, ano? So this should be a cause for concern, no? At dapat tignan ng coaching staff ng Gilas. Okay, yung 3-point shooting ng Australia, including also yung free throws. No? Magaling din sila sa free throw, no? Although tayo rin nakaka-shoot din naman, kaya lang during the end game, sabi ko nga sa inyo, okay, tingnan niyo yung laro natin sa Saudi Arabia. It went down to free throws. Okay? Kaya importanteng na ibubuslo natin yung mga free throws natin. Sila, ang KSA, hindi nila na masyadong
naibuslo yung ibang mga free throws sila kaya medyo naghabol sila. Ay tayo, relax na sa free throws, ano? Pero dito, laban pa rin naman tayo, no? Hindi naman masyado malayo yan. 68-73. Okay? So, practice tayo ng free throws, mga kababayan, ano? The player to watch sa Australia ay itong si number 9, si Jaylin Galloway. Okay? Jaylin Galloway. Mamaya titingnan natin yung mga averages niya, no? Okay? Pero ito, magaling to, si Jaylin Galloway. May kapatid yata ito sa New Zealand, kung di ako nagkakamali, or sa ibang team, ano? Kaapelido niya o kapatid niya or something. Hindi ko alam kung mag-anak niya, no? Pero, this guy plays for Australia, si Jaylin Galloway, number 9. Okay? Yan ang babantayan natin. Now, sa key stats tayo. Wow. Australia produces 100 points per game. Tayo 83.5. So sa puntusan, medyo dehado tayo dyan. Kapag ka na-allow natin si Australia, no, na maka-score ng 100 points pataas, malamang mananalo sila. Pag high scoring ball game. Okay? Pagka pinabayaan natin sila maka-score at maaring makapag-produce during the end of the game ng 100 points, wala na tayo, no? Panalo na sila. Tapos tayo nadidepensa ng maigi, 83 points below, ano yan? Red flag sa atin yan, no? Kailangan makapagsabayan tayo sa puntusan. Okay? Or either makipagsabayan sa puntusan or sa depensa makabawi tayo, i-limit natin yung kanilang puntos. Okay? Kasi nakaka-score sila ng 100, ano? Sa rebounds, hindi na masyado malayo, 48.7, 44, no? Dominante sila sa defensive rebounds. Sa offensive rebounds, wala akong problema dyan. Okay lang, ano? Dito tayo mag-duel sa defensive rebounds. They have to control the rebounds. Okay? Lalo na itong defensive rebounds dahil itong defensive rebounds nagbibigay sa atin ng ball possessions. Okay? Diyan manggagaling yung mga possessions natin. Kung 33-29 yan, medyo kumbaga parang mahihirapan tayo makakuha ng possessions yan, ano? Sila lang makakakuha ng bola. Okay? Pagka mintis natin, sila kukuha ng bola natin, ano? Okay? Although, ang offensive rebounds natin maganda, pero mas okay kung pati yung defensive rebounds magawa natin ng paraan. So, you have to box out. AJ Edu, Junmar Fajardo, and Japet Aguilar has to double time, no? To work it out, no? Box out yung mga malalaking players itong Australia. Sa assists, okay lang yan, ano? Ang nakita ko rito malaking lamang na Australia is yung sa steals. Okay? Pagka meron na tayong possession, ay kailangan sikapin nating wag manakaw, no? Pero 7.7 steals, ano? And they also block shots, no? Kaya, ayan, dapat tingnan yan, ano? Alright. Sa turnovers naman, 14 as only to 11 sa atin. Ano ibig sabihin yan? Pwede natin i-capitalize so katulad nung sa Saudi Arabia, no? Tough defense will always most likely force turnovers and make mistakes. Okay? So 14.3, 11. So, pwede natin sila puwersahin maka-turnover. Makakapuntos tayo. Okay? Katulad niya, makakapuntos tayo sa turnovers. 11.3, 10.7 lang sila. Ayan. So, yan. Diyan tayo pwedeng makakuha ng puntos, ano? Tapos, takbo, fast break. Hindi naman nagkakalayo yung puntos natin sa fast break. So, sa fast break, 17.3 as to 16. Okay? Pwede nating i-capitalize yan. Sa second chance points, mas mataas tayo. So, kung dun kaya nga sabi ko sa inyo, wala akong masyadong problema dun sa offensive rebounds Malapit lang siya pero kahit malapit siya, mataas naman yung second chance points mo.
mas advantage ka dahil nakakapuntos ka doon sa pagkuha mo ng offensive rebounds. Ang asikasuhin nila is in defensive rebound, no? Yan. Points in the paint. Lamang tayo rito, 34.5, 30.7, no? Penetration sa loob, ano? And then support from the bench, mas marami silang bench people na nakaka-contribute sa laro. Alright? So, tingnan natin ngayon, ano? Okay. Tingnan ngayon natin etong mga players na pwedeng pumunto sa kanila. Okay? Si Jack McBay, 13.7 points per game. Si Jalen Galloway, 18 points per game. Ang contribution, yung puntos, no, point distribution ng Australia, lahat sila nakakapuntos, well distributed. Okay? Pero ang titingnan natin yung mga naka-double figures dito. Pero lahat sila pwedeng umiscore. Yun ang maganda sa kanila. Which makes them very unpredictable. Okay? So Galloway 18. Titingnan din natin si William Hickey, 10 points per game. Si Rain Smith, yan, 13.3. Alright, ito yung mga players na tandaan yung mga numbers. Number 2, number 17, number 9, and then you have number 6. Okay? Yan. Alright. Yung sa rebounds, mga kababayan, importante sa atin yan. Dahil hindi naman natin maikakaila, mas matatangkad ang Australiano kaysa sa atin. Okay? So, anong dapat natin gawin? Dapat mag-adjust tayo sa plano natin sa rebounds. Okay? So, good news dito, although isang player natin na nakakakuha ng marami rebounds ay si AJ Edu. Okay yan. Okay? Yung sentro natin nakakakuha. Pati si Scottie Thompson na guardia nakakakuha ng 7 rebounds per game. Okay? Kaya lang, sabi ko nga sa inyo, okay, kung nakita natin yung stat kanina, mas maraming rebounds ang nakukuha specifically sa defensive rebounds ang Australia. Nakakakuha ng defensive rebounds. Kaya lamang sila sa overall rebounds. Okay? Ngayon, lahat sila nakaka-rebounds, mga kababayan. Okay? Hindi ko na pakikita yung stats, pero kung titingnan niyo yung statistics ng Australia sa rebounding per player, lahat sila nakaka-rebound. Okay? Lahat sila nakaka-rebound. They are capable of getting the ball pagka mintis sila or mintis yung kalaban nila. So, kailangan unahan na nitong sila AJ Edu, Scottie Thompson, Junmar Pahar, Dwight Ramos. Alright? Kailangan unahan nila sa bola. Pero kailangan unahan nila. Pwestuhan nila na maganda. Kasi pag di nila gagawin yon, mauunahan tayo sa rebounds. Okay? Katulad na nakita nyo sa numero kanina. Alright? Okay. So, ayan mga kababayan. Ayan naman yung mga mga maliliit ko lang naman po mga observation na sana nakita. Okay? Makatulong sa team natin. Okay? Bukas po, August 13, 7 p.m., Gilas Pilipinas will try to make history, no? To beat, no, Australia, okay, in the quarter finals. Okay? So quarter finals po 'yan, ha. Dito na muna tayo mag-focus sa quarter finals laban sa Australia. Dapat natin paghandaan 'to. Okay? Ako naman, win or lose, okay, at least nakapasok tayo sa quarter finals dito. Pero syempre, gusto natin panalo. Gagawin natin ang lahat para manalo. Mga kababayan, parang kasama ako, no? Okay. Sige, mga kababayan. Salamat sa pagsubaybay sa ating munting programa. Sa mga bagong pasok, hinihikayat ko po kayo na mag-subscribe sa ating YouTube channel.
Talking Toshi Sports. Maraming salamat po. Muli, magandang umaga sa inyo lahat. Bye-bye!